Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon pa man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilang. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag ako po ay nagpapahid ng langis sa may sakit, tinatanong ko po ang may sakit kung naniniwala siya na siya ay gagaling pa. Mahalaga po ang tanong na yun, Nanay, naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling pa? Pag sinabi niyang, baka hindi na ako gagaling, Father, agad-agad sinasabi ko, simula ngayon, Nanay, huwag na kayong uminom ng gamot, huwag na kayong bumili ng gamot, ipunin nyo na ang pera, pambili ng kabaong. Bakit? Hindi na kayo gagaling. Bakit hindi kayo gagaling? Kayo mismo ang nagsabing, hindi na kayo gagaling. Mahalaga yun, minamahal na mga kapatid. Kung ikaw ay nakabaon sa utang at hindi ka naniniwala makakabayad ka, hindi ka na makakabayad. Kung ikaw ay mahirap at hindi ka naniniwalang ikaw ay hindi na makakaahon, mananatili kang mahirap. Unang-una sa nobinaryong ito, mahalaga na ikaw ay naniniwala na merong pag-asa. Ikalawa, tayo po mga Katoliko, binabatikos tayo na ibang sekta, bakit kayo ang daming santo? Bakit diyan kayo kay San Roque nagdadasal kung mayroong may sakit? Simple lang ang sagot diyan. Kung gusto kong makarating sa San Roque, dito sa may Blooming Treat, kanino ako magtatanong? Sa taga-Pasay o taga-Blooming Treat? Natural, hindi po ba? Kasi kayo ang taga rito, hindi po ba? Ano? So, kung merong may sakit at alam mo ng patron ng nagpapagaling ay si San Roque, kanino ka magtatanong? Doon sa kay San Antonio de Padua kung saan merong nawawala o doon sa may sakit? Kay San Roque. Di po ba? Simple lang ang sagot doon. Kaya kami nananalangin, dumudulog, at nananalig kami sa biyaya na kagalingan dahil sa San Roque, ang patron, ang pintakasi ng nagpapagaling. Mahalaga yung dalawang bagay na yan. Tinitingnan ko po yung mga madre. Kung gusto nyo magmadre, kanino kayo magtatanong? Kay Father? O sa mga madre? Buti alam ninyo. Di po ba, ano? Kung gusto nyo magpare,
Kanino ako magtatanong? Sa madre o kay father? Galing nyo. Di ba? Dapat alam ninyo kung kanino kayo nagtatanong. Kaya pag tayo nagdadasal, alam natin kung kanino tayo magdadasal. Hindi lang yung marunong ka magdasal, alam mo kung kanino ka magdadasal. Kanino ka hihingi ng tulong, kanino ka magtatanong. Pagkatapos mong manampalataya, dapat tama ang iyong katuwang. Nagpapasalamat tayo na binayayaan tayo ng isang patron na tumutulong sa atin sa panahon ng karamdaman. Anong meron sa unang pagbasa? Minsan, sa bigat ng problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Bahagi yon ng buhay ng tao. Bahagi yon. Minsan nakakalimot tayo. Tinatanong ko po si Father, sabi ko, bumabaha ba dito? Oo. Di ba? Tuwing bumabaha ba dyan, hindi natutuyo? Natutuyo naman, di po ba, no? Pero syempre, pag baha, ayaw natin. Tamad tayong lumabas. Doon sa unang parokya kung saan ako naka-assign, umihi lang na sabay-sabay ang mga daga, bumabaha eh. Hindi po ba? Doon ako tinubuan ng alipunga. Hindi po ba? Pero, kahit maitim ang tubig, kahit mabaho ang tubig, kahit matagal ang baha, alam ko, huhupa din yan. Ano ibig sabihin? Hindi ka nawawala ng pag-asa. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala kung kanino ka dapat nakatingin. Kanino? Sa Diyos. Sa Diyos. Hindi sa baha. Kung gusto mo ng kagalingan, hindi ka nakatingin sa sakit. Nakatingin ka sa tagapagpagaling. Mahalaga po yun. Kaya pag tayo nagnunubina, sayang naman, nagdasal ka ng dasal, pero hindi ka naniniwala, hindi mo kilala ang iyong patron, at wala kang pag-asa. Sayang. Anong meron sa Ebanghelyo? Bakit ba ang mga disipulo ay lubhang nagdalamhati? Bakit? Kasi naiwan sila doon sa katagang ipagkakadulo at papatayin. Naiwan sila doon. Hindi nila tinandaan na muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang kwento ay mabubuhay sa ikatlong araw. Naiwan sa dalamhati. Naiwan sa pagkakanulo at papatayin. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, maraming nagagalit sa akin. Sabi, sobra naman yung paring yan. Sabi ko, bakit ko naman guguluhin ang aking isipan? Bakit naman magpupuyat ako? Bakit naman hindi ako kakain ng maayos dahil sa mga taong hindi ko kasundo? Pag wala kayong kagalit, hindi kayo tumatayo sa inyong prinsipyo. Tandaan nyo yan. Kung kayo'y naninindigan, talagang meron kayong kagalit. Hello? Parang tulala kayo. Inuulit ko, pag kayo ay mayroong paninindigan, sadyang magkakaroon kayo ng kagalit. Kaya pag wala kayong kagalit, baka wala kayong pinaninindigan. Sadyang ang mga tao ay ayaw nila ng mga taong may paninindigan. Kaya, oo lang ng oo. Pag wala kayong paninindigan, tandaan nyo ito, hindi kayo makakapasok sa pinto ng langit. Kala nyo ha? So tandaan nyo yan. Kaya dapat mayroon kayong paninindigan. Dahil mayroon kayong paninindigan, magkakaroon kayo ng kagalit. Pero, malaking pero yon. Pero, hindi lahat na may kagalit, may paninindigan. Inuulit ko, kung meron kang paninindigan, meron kang kagalit.
Pero hindi lahat ng may kagalit, may paninindigan. Bakit? Yung iba palaaway lang talaga. Di ba? So, dapat maliwanag kayo. Bakit ba ako inaaway? Ha? Dahil ba sa paninindigan o palaaway ako? Mahalagang meron kang paninindigan. Ang Diyos nga namatay dahil sa paninindigan. Di po ba, anak? Huwag kayong matakot. Mahalaga yun. Inuulit ko, dapat meron kang pananampalataya. Dapat alam mo kung kanino ka humihingi ng panalangin. Dapat alam mo ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya tingnan mo ang malayo, hindi lang yung baha sa kasalukuyan. Higit sa lahat, tandaan mo na ang Diyos, dala ng kanyang paninindigan, hindi lang nagkaroon ng kaaway, kundi siya ay pinapatay. Ngunit, sa 3 araw, nabuhay na magmuli. Kaya, pag may kaaway ako, kapag merong nagagalit sa akin, merong nagsasalita ng masama, nginingitian ko na lang. At lalo silang nagagalit, lalo akong humingiti. Bakit? Bakit ako magpupuyat para sa iyo? Bakit ako magpapakagutom para sa iyo? Pag mayroon kayong hindi kasundo, huminga lang kayo ng malalim. Ilabas nyo lang. Ganun lang yun. At least meron kayong maiuwi sa nobinang ito. At pagkatapos mo huminga ng malalim, pagkatapos mong nailabas, tingnan mo ang galit sa iyo ng mata sa mata at sabihin mo, mamamatay ka rin. Di ba? Lahat ay matatapos. Lahat ay matatapos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Huwag sayangin sa away, huwag sayangin sa tsismisan, huwag sayangin sa kaguluhan, huwag sayangin sa pag-alala. Kung meron mang karamdaman, manalig kay San Roque. Kung merong karamdaman, manalig kay San Roque. Hindi natin pinag-uusapan hindi ka mamamatay. Pinag-uusapan natin, gagaling ka. Di po ba, ano? Eh kung si San Roque, namatay eh. Ikaw pa kaya? Di ba, ano? Kung sasabihin ni San Roque sa'yo, susunod ka rin. Yan. Di ba? Ikalulungkot mo ba yan? Hindi. Ikalulungkot mo ba yan? Inuulit ko, hindi. Mahalaga, mga minamahal na mga kapatid, sa nobinaryo natin, huwag mong kakalimutan, meron kang pintakasi, meron kang patron na pwede mong tawagin upang idulog sa Diyos ang iyong suliranin, lalong-lalo na ang iyong karamdaman. Amen. Paalala po, huwag makakalimot na hanapin ng Diyos sa gitna ng lahat ng bagay. Pagsubok man o kasayahan, tumingin sa Diyos. Ikalawa, nandyan si San Roque na pwedeng pagtanungan dahil alam niya kung kanino magpupunta pag tayo may karamdaman. Ikatlo, mahalaga na tayo nananampalataya na tayo ay gagaling, uunlad, makakaraos sa kahirapan, magkakaroon ng tagumpay kung tayo ay mayroong pananampalataya. At sa huli, huwag niyong kakalimutan ito. Merong palaging muling pagkabuhay. Merong palaging muling pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak, taglay ang pasasalamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa kanila sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na po si San Roque,
Nawa po'y pagkalaban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man silang sinusuong na suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, batid mo ang kailang mga pagdulog, nawa po sa mga nobinaryo, ay matanggap nila ang kailang mga hinihiling. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, at aming pintakas si San Roque. Pagpalain mo po ang bawat isa kasama ang kailang pamilya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat. Babati na ako, Happy Fiesta.